Eto na mga tol, Jujutsu Kaisen Modulo, Chapter 12. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na to dahil napakalaking tulong na yan sa ating channel. Bale, kung kailan pa naging maayos ang lahat at nagkasundo na ang mga tao at si Murian ay dito pa mangyayari ang napakatindi at nakakabigla ang kaganapan so far sa Jujutsu Kaisen Modulo. At ngayon, na lumabas na ang full Chapter 12 ng JJK Modulo, ay sa wakas matutunghayan nyo na ang isang matinding revelasyon, nakakagulat na pangyayari at ang simula ng pagbabago sa kwento. Yan at marami pang iba ang ating matutunghayan ngayon sa video na to. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Uninhabited and Demon-Infested. At nagsimula ang chapter dito sa isang eksena na kung saan ay maririnig si Usame na sabing pinapatay namin ang mga kalyan. Sagot naman ni Jabaloma na nandirito kasama si Cross na oo raw kasi marami raw sa kanilang mga Simurians ang nagkumpirma sa impormasyon na ito. Sagot naman ni Usame na baka nagkakamali lang kayo, wala namang kalyan o iba pang nilalang na kagaya ng mga kalyan sa amin dito. Paliwanag naman ni Jabaloma na gayon pa man daw kinunpirma raw nila mismo kung gaano ba katotoo ang sinabi ng kanilang mga kasamahan at nakumpirma raw nila na totoo ito kasi tumulo raw ang luha sa mga third eye ng mga nakawitness at alam naman natin na ang third eye lang ng mga Romilian ang may tumutulong luha kung may namamatay na isang kalyan. Dagdag pa ni Jabaloma na ayon daw sa mga nakawitness, may kalyan daw na pinatay sa Tokyo. Bagay na nagpasabi sa Mino na, Tokyo? Nang masabi yan ni Mino ay dito na nag-iba ang reaksyon ni Usame na tila ba kinabahan siya at masama talaga ang kanyang kutob. Na matapos dyan ay inilipat naman eksena dito kina Tsurugi. Nasabi niya rito kay Maru na ang mga cursed spirit ay nag-a-appear lang daw sa Tokyo o nagmamanifest lang sa Tokyo. Nasabi naman ni Maru na, ha? Kaya paliwanag naman ni Yuka na nung nangyari raw kasi ang Culling Game ay doon daw napilitan ang gobyerno na isapubliko ang existence ng mga cursed spirit. Subalit during sa kanilang pagpapublish sa existence ng mga cursed spirit, sinabi raw ng gobyerno o inannounce nila sa publiko na ang mga cursed spirit ay lumalabas lang daw sa Tokyo. At this is effective right after nung natapos ang final fight sa Shinjuku na ang mga cursed spirit ay nag-appear na lang talaga sa Tokyo. Sapagkat sinabi nun ni Maki ang mga kaibigan na off-limits na raw ang Tokyo, na wala na raw tao na nakatira roon kasi doon na raw nag-gather ang mga cursed spirit due sa announcement ng gobyerno. Paniwalag pa niya na sa pamamagitan daw ng paglilimit sa outlet ng cursed energy na pwedeng mag-form ng cursed spirit dito lamang sa Tokyo na kung saan ay halos wala na talagang pumupuntang tao ay ang kasinungalingan na raw na ginawa ng gobyerno ay tila ba'y nagkatotoo na sa Tokyo na raw talaga lumalabas ang cursed spirit sa buong Japan. However, ayon naman kay Yuka na hindi rin naman daw 0% na wala na talagang mag-a-appear na cursed spirit sa ibang area ng Japan. Kaya itong kanilang ginagawa ngayon ay para mapataboy daw ang mga cursed spirit na pwedeng mag-appear outside sa Tokyo. Kaya dito na binuksan ni Yuka ang isang lagayan at sa loob nito ay may hugis bilog na bagay mga kaibigan o cursed object na nakabalot ng napakaraming tags o talisman. Nasabi pa ni Yuka na kahit dito raw sa Kyoka na malayo raw sa Tokyo, ay ang pag-maintain daw ng mga pantaboy sa cursed spirit ay napaka-importante raw gawain. Which means, yung nasa loob nitong bilog na object mga kaibigan na nakabalot ng tags ay ang nagsisilbing pantaboy ng cursed spirit. And apparently, ang lagayan nito ay similar sa lagayan ni Yuji noon ng huling daliri ni Sukuna, na gilawa niya ring pantaboy ng mga cursed spirits. Kaya posibleng ang nasa loob nito ay gadaliri din ng Sukuna na hanggang ngayon ay nagsisilbi pa ring pantaboy sa mga cursed spirits mga kaibigan. Though med difference pa rin ang lagayan kahit papaano, pero it is also possible na ang lagayan noon ni Yuji ay iniba na ngayon o pinalitan na since 60 plus years na ang nakalilipas, simula nung iniwan ni Yuji ang daliri ni Sukuna. Pero pag-uusapan pa natin mamaya mga kaibigan ng additional info pa sa Sukuna's final finger mamaya. Balik muna tayo dito kina Tsurugi. Nasabi pa niya kay Maru na ngayon ay ang tinatawag raw Great Purification ay isinasagawa na raw nila ng mga sorcerers. Tanong naman ni Maru na great ano? In which ipinaliwanag naman ni Yuka na ang Great Purification daw ay isang regular mass cleansing para maagapan ang posibleng paglabas raw ng cursed spirit outside sa Tokyo dahil sa dami na nang nakatira sa Tokyo.
Which means, ang Great Purification ay ang pag-e-exercise sa mga cursed spirits sa Tokyo para makontrol ang dami nito. Ayon pa kay Yuka na during daw sa araw ng Great Purification ay itong mga pantaboy ng cursed spirit ay nagde-destabilize daw o yumihina ang effectivity ng tags dito. Dahil dyan ay ang ginagawa nila kagaya ngayon ay pinapalitan nila ng bago o dinadagdagan nila ng tags ang mga cursed objects na yan mga kaibigan nang sa ganon ay hindi hihina ang selyo at mag-aak pa rin ito as a ward o pantaboy. Ayon pa kay Tsurugi na ang mga estudyante na kagaya nila ay di raw gaanong pinapapunta sa lugar na kung saan gagawin ang Great Purification which is sa Tokyo. Tanong naman ni Maro habang kumakain ng snack na malalakas ba raw talaga ang mga cursed spirit? Sagot naman ni Yuka na iba-iba raw yan, na mas marami pang araw ang pagkakaiba o variation ng lakas ng cursed spirit kesa din sa mga sorcerers. Na dahil daw sa dami ng mga cursed spirit na nakatira sa Tokyo, ay ang kanilong former capital raw ng bansang Japan, which is ang Tokyo, ay ang tawag na raw ngayon ay the Uninhabited Demon-Infested Tokyo. Sa kasunod naman na eksena ay dito na ipinakita ang current condition ng Tokyo mga kaibigan. At man grabe, literen na puno talaga ito ng mga cursed spirit na may iba't ibang hugis at form. May mga gumagapang na cursed spirit at mayroon ding mga lumilipad. May ilan din na napakalaki rin ng size. Kasunod niyan ay dito sa lugar na to ay makikita naman na may pumatay ng cursed spirit. At ang pumatay nito ay ang lalaking nangangalang Yakumaru. Ang kasama noon ni Usame sa meeting na against talaga sa pagsisik ng refuge ng mga Simorians dito sa Earth. Nasabi pa rito ni Yakumaru na, ayos, 10 points na to. Sabi naman itong kasama niya na may dalang katana na hindi raw pwede. 5 points lang daw makukuha ni Yakumaru sa pag-e-exorcise niya ng cursed spirit na yon. Kasi laki lang daw yan ng cursed spirit na kanyang pinatay kanina. Sagot naman ni Yakumaru na hindi naman daw yan nasusukat sa size o laki. Kaya tanong naman ng lalaki na, so may pinagkaiba ba raw ito sa kanyang pinatay? Kaya tugon naman ni Yakumaru na, tumahimik ka nga, rumispeto ka sa senior mo, boy. Kaya tara na, pumasok na tayo dito sa sunod na building. Nasagot naman ng lalaki na, huwag mong sabihin takot ka. Sagot naman ni Yakumaru, sira ulo. Ang pag-exercise ng cursed spirit sa loob ng building ay nangangailangan ng 2 tao o at least 2 tao. Yan daw ang nasa rule nila. Maya-maya pa'y habang nagfa-flashlight itong si Yakumaru ay may napakuha naman sa kanyang atensyon na sabi niyang, ano to? Sapagkat makikitang malakanino ng mga cursed spirit na papunta sa isang pintuan. Nang sabi pa sa isipan ni Yakumaru na, parang may nag-a-attract daw sa cursed spirit dito na may kakaiba raw talagang nilalang na nasa kanilang itaas. Matapos niya na inakyat naman nila ang second floor at dahan-dahang binuksan ang pintuan. At maririnig naman ng isang lalaki na nagsasalita na sabi, good boy, saan ka ba galing, ha? Ganon ba? Mahirap palang pinagdaanan. Maya-maya pa nang nailawan nila ang paa ng lalaki at nang nailawan na rin nila ang mukha nito, ay makikita si Oski mga kaibigan na kausap pala ang isang cursed spirit. Nagulat naman itong dalawa sa kanilang nasaksihan na sabi pa ni Yakumaru na, isang Simurian? Matapos niya na dito naman kina Usami nagmamadali kasama si Mino na sabing, so mga cursed spirit daw pala ang mga kalyan. Sagot naman ni Usami na hindi, ang mga kalyan ay may physical daw na katawan na nag-e-exist daw physically gaya sa mga cursed spirit na mga spiritual entity raw talaga. However, may similarities din daw talaga ang kalyan at cursed spirit kaya inutusan na ni Usami si Mino na sabihan na ang mga nag-e-exorcise na ihinto raw muna ang Great Purification at pupunta na raw sila ngayon sa Tokyo. Na habang nagmamadali sila ay sabi naman ni Jabaloman na sasama rin kami, tara na. In which sabi naman ni Cross na pumunta raw muna sila sa Nonax o sa kanilang mothership kasi mas mabilis daw silang makakapunta sa Tokyo kung galing raw sila sa mothership. Matapos niyan ay dito naman kina Yuka ay sabi niya na ang pagpapalit daw ng tags ay hindi raw madali. Kasi dapat mo raw talagang bantayan itong mga cursed object na ginagamit pang pantaboy sa mga cursed spirit kasi posible raw kasi na itong mga pantaboy na to ay mag-a-attract raw tuloy ng mga cursed spirit. Kasi as time passes, ay ang nature daw na isang cursed object ay nag-iiba raw. Kaya posibleng tatargetin daw ng cursed spirit yung cursed object na yan. Which is ang nangyari nga noon sa Sukuna's finger na kinonsum ni Yuji, mga kaibigan. Kasi ang purpose din ng daliri ni Sukuna noon ay pantaboy din ng cursed spirit. However, as time passes, ay mas humihina na ang seal o tags dito dahilan na nag-a-attract na ito ng cursed spirit sa time na ito. Same din ngayon kaya posibleng ang isa sa mga cursed object na pinapalitan ni Yuka ngayon ng tags ay ang daliri ni Sukuna.
Kasi makikita natin na marami talagang cursed object mga kaibigan ang kanilang pinapalitan ngayon ng tags at nag-a-act as a ward. Also, during pala sa Great Purification, ay while nag-i-exercise ang mga sorcerers ng Cursed Spirit, ay ang ilan pala sa mga sorcerer, kagaya ni na Yuka, ay nagpapalit naman ng tag sa mga cursed object na nagsisilbing ward para mapanatili pa rin ang effectivity nito mga kaibigan, na pantaboy ng Cursed Spirit. Nasabi naman ni Maro na kung ganun, ay ang pagpoprotekta raw ay trabaho raw pala talaga ng sorcerer at hindi ito isang task na binibigay simula pa ng kanilang pagsilang. Napatiin naman si Tsurugi, sabi ni Maro na, paumanhin, ang pagpoprotekta raw pala sa mga bagay-bagay at sa mga tao dito sa Earth ay isa raw pala sa trabaho na ginagawa sa pang-araw-araw ng mga sorcerer na isang magandang bagay raw yang para sa kanya. Kaya tinanong naman ni Tsurugi si Maro na, so ang pagiging sorcerer pala sa inyo ay hindi maituturing na trabaho? Sagot naman ni Maro na hindi. Ang pagiging sorcerer daw ng isang Romillion ay nadidetermine daw ng isang kalyan sa village nila simula pa ng kanilang pagsilang. Kaya tanong naman ni Yuka na, so nalalaman pa ninyo kung ang isa ay sorcerer kahit sanggol pa lang ito? Sagot naman ni Maro na hindi naman daw lahat ng kalyan ay may ganitong kakayahan. Pero itong kalyan daw na ito, na wino-worship ng mga Romillions for 2,000 years, kakaiba raw kasi isang espesyal daw ito, na kalyan. Nasabi naman ni Tsurugi na 2,000 years, sabi naman ni Yuka na oo, kasi immortal nga pala ang mga kalyan. Nasabi naman ni Maro na ang middle name nga namin ay bigay daw ng kalyan na yon sa kanila. Sabi naman ni Tsurugi na ganun ba? Nasabi naman sa isipan ni Tsurugi at Yuka na sobrang haba pa naman daw ng pangalan ni Maro kaya di na nga raw nila naalala kung anong full name nito. Matapos na nilipat ang eksena dito sa Tokyo na kung saan ay makikita na nabasag ang isang window ng building at dumating na rin dito sina Usame na sabi, ako bahala rito. Makikita na umuulan ngayon mga kaibigan na tinanggal na rin ni Usame ang kanyang glove. Dito naman kay Yakumaro na nagland mga kaibigan mula sa itaas ng building ay makikita na pinatay na niya at nagawa na niya maputol ang ulo ng cursed spirit na kausap kanina ni Oski. Sabay dito na tumawag si Yakumaro na sabin, si Yakumaro ito. Humadlang sa amin ang mga Simurians habang nagsasagawa kami ng Great Purification. Ang lahat ng unit na nag-e-exercise ngayon ay dapat na mag-regroup dito ngayon din. Subalit habang tumatawag siya ng backup ay dumating naman ang grupo ng mga Simurians at makikita na kasama rito ang mga tropa ni Oski na may galit na mga muka at ang kanilang third eye ay may tumutulong luha. Nainis naman si Yakumaro na sabing, kayo ang unang umatake. Kaya dito na tinutukan ni Yakumaro ng kanyang kakaibang baril, itong mga Simurians. Subalit ginamitan naman sila ng curse speech ni Usame na sabing huwag kayong kumilos. Nasabi naman si Yakumaro na curse speech ito ni Usame. Makikita naman si Usame na dumating na at nilapitan si Yakumaro na sabing kumalma ka. Ang Great Purification ay kinansela muna. Sina Cross naman ay nilapitan sina Moski na sabi naman ni Yakumaro kay Usame na ano bang pinagsasabi mo? Paliwanag naman ni Usame na hindi raw kasi nila sinabihan ng mga Simurans patungkol sa existence ng mga cursed spirit kasi sinadya raw nila itong itago sa kanila dahilan na umabot raw tuloy sila sa ganitong sitwasyon na nag-escalate daw kaagad ang ganitong senaryo kaya kailangan daw nilang i-acknowledge na ang nangyayari ngayon ay dahil daw sa kanilang kakulangan ng pag-reveal sa ganitong bagay gaya ng existence sa mga cursed spirits sa mga Simurans. Kaya pasigaw namang sagot ni Yakumaro na At dahil lang dyan, ititigil mo itong Great Purification? Sagot naman ni Usame na kasi ang mga cursed spirit ay halos kasing parehas lang daw talaga na mga kalyan dahil lang na di nakasagot itong si Yakumaro. Dito naman kay Cross na kinuwelyuhan ngayon ni Oski. Sabi ni Cross na cursed spirit daw ang tawag sa mga linalang na yan. Sagot naman ni Oski na huwag nga akong pagtripan. Paano ko ba tatanggapin ang pangangatwiran mo na yan? Tingnan mo ito. Kalyan ang pinatay niya. Sapagkat makikita na tumulo ang luha dito sa third eye ni Oski. Kaya sabi naman ni Cross na kung kalyan talaga yan, ang luha sa mga mata mo ay magdudulot talaga ng matinding stress sa utak mo. At mas malala pa raw sa pagtulo ng luha sa third eye nitong si Oski ang may experience na rin ito. Sapagkat alam naman natin na kapag tumutulo ang luha sa third eye ng isang Romillion, mga kaibigan, o Simurians, ay pwede itong magsilbing fatal sa kanila na maaari talaga nilang ikamamatay. Pero sa case ngayon ay tumutulo lang ang luha ng third eye ni Oski. Kaya sabi pa ni Cross na, tignan mo ang bangkay ng pinatay ng lalaking kanina. In Lich ay makikita nga na unti-unti nang nawawala ang curse spirit mga kaibigan o ang ulo ng curse spirit. Kaya sabi naman sa isipan ni Oski na, nawala siya.
Kaya sabi naman ni Cross na ang cursed spirit ay nabuo lang daw mula sa negative emotion ng mga Japanese people. Kaya hindi raw kalyan ng mga to kasi ang mga kalyan ay may physical body naman talaga. Nasabi naman ni Oski na kahit na narinig mo rin ang boses nila, di ba? Na nagsasalita din daw ang mga cursed spirit. Nasabi naman ni Cross na, pakiusap Oski, kumalma ka muna. Pakiusap. Kaya hindi na sumagot si Oski kasi nagmamakaawa na itong si Cross, mga kaibigan. Matapos niya na humingi naman ng pasensya si Jabaloma sa kanila o kina Usame na sabing ang walang pahintulot daw na pagland at pagpunta rito sa Tokyo ay isang offense daw talaga o pagkakamali nila. Sagot naman ni Usame na nag-vow na sabi niya na kung tutuusin ay kasalanan din namin nito kasi itinago namin sa inyo tungkol sa mga cursed spirit na di raw kaagad sila nagtiwala sa mga Simurians. Kaya sabi pa ni Usame na patawad din. Nasabi naman sa isipan ni Oski na bakit humihingi pa raw ng tawad itong si Jabaloma sa kanila. Dito naman kay Yakumaru ay sabi sa kanyang isip na, ha? At sinisisi mo pa talaga ang sarili natin dito at yumuko ka pa talaga sa kanila na mga refugees lang naman sila. Sabay tinanggal naman ni Yakumaru ang dugo sa kanyang pisngi na may galit na mukha. Dito naman kay Usame at Jabaloma ay sabi naman ni Jabaloma na magpahinga muna tayo, aalis muna kami. Sagot naman ni Usame na ayos daw ang desisyon na iyan na kukontakin na lang daw nilang isa't isa sa susunod. Dito naman kay Cross ay makikita na may kukunin na siya sa kanyang damit na malapit sa kung saan nakalagay ang kanyang espada. In which ay nakita naman ito ni Yakumaru na galit mga kaibigan o tila ba'y nag-iba ang kanyang reaksyon. Na matapos niya na dito naman kay Yuka na tapos na mapalitan ng mga tags ang mga cursed objects mga kaibigan at nasabi nito na okay na, ito na ang last. Sabi naman ni Maru na wala bang mas madali-daling lugar na pwedeng palitan ng tags? Sagot naman ni Yuka na yan na raw kasi, ito raw kasi ang backbone ng barrier. Nasabi naman ni Tsurugi na ang lokasyon daw ng mga cursed objects na nagsisilbing ward ay kung hindi nasa tuktok daw ay nasa pinaka-low part naman daw ng area. May mga ilan pang araw na nakalagay sa isang spiritual ground. Sabi naman ni Maru na, oh, ang hirap naman pala. Sabi naman ni Yuka na, oo, at kakaunti lang din ang mga sorcerers. Nasabi naman ni Tsurugi na, pero kung tutulong naman daw ang mga Romillion na masabihan ni Tsurugi ay nakaisip naman ng bright idea si Maru na sabing, nakuha ko na, mas maganda yan, mas magiging useful pa nga raw sila sa Earth kung tutulong raw sila sa susunod sa mga bagay na ito. Bagay na nagpapangiti naman kina Yuka at Tsurugi na minutes led ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nasabi naman ni Maru na sasabihin daw niya ang kanyang mga kasamahan sa kanyang pag-uwi patungkol dito at mae-excite daw talaga sila dito. Sabi naman ni Tsurugi na, oo, ilulook forward daw nila ito. Sabi naman ni Yuka na, okay, see you tomorrow. Matapos din ay nag-part ways na nga sila at balik dito sa Tokyo. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay maririnig ang 2 putok ng baril. Nagulat naman si Cross mga kaibigan nang tignan niya ang kanyang dibdib na may 2 tama na ng bala at ang isa ay nasa fatal side pa mga kaibigan o part sa may kanyang puso mismo. Kaya di natuloy ang pagkuha ni Cross sa bagay na kukunin sana niya. Dahil dito ay kasabay ng biglaang pangyayari mga kaibigan at katahimikan ay napasigaw na itong si Oski na sabing Cross. Nagalit naman ng husto si Usame at sinigawan si Yakumaru na sabing bakit mo siya binarel. Sagot naman ni Yakumaru na kukunin na sana niya ang kanyang armas kaya in-assume daw niya na aatake raw itong si Cross sa kanila kaya binaril niya na lang daw ito na itong si Cross raw ang umang gumawa ng move. Bagay na nagpagalit ng husto kay Oski na sabing papatayin ko talaga kayong lahat at iisa-isahin daw niya ang mga tao mga kaibigan. Inawat naman sila ni Jabaloma na sabi naman ni kaibigan ni Oski, wag mo siyang pigilan Jabaloma. Kaya naghanda na nga itong may katana mga kaibigan na sabing dedepensahan niya na raw ang kanyang sarili na yon. Kaya nag-escalate na talaga sa worst case scenario sitwasyon mga kaibigan at naghanda na lang rin pati itong si Usame. Nasabi naman ni Mino na, hoy teka, wag mong itong gawin. Subalit na magkasabay na sanang gagawa ng atake at depensa ang lahat mga kaibigan sa gagawing atake ay bigla na lang silang nahinto nang biglang may nagsalita na sabing ano ba itong nangyayari ngayon? Nasa paglingon nila, makikita na ang dumating ay si Dabora. Nasabi nila na Dabora? Makikita naman si Dabora na nakatingin sa kanila mga kaibigan with an editor's note na nagsasabing dumating na raw ang special grade. So confirmed na isang special grade talaga itong si Dabora mga kaibigan. And worse, ipinangako pa naman ni Dabora sa kanyang best friend na si Dora na poprotektahan niya raw talaga ang mga Romillions. Kaya ano kaya ang gagawin ni Dabora gayong nagtamo talaga ng fatal wound itong si Cross na alam naman natin sa Earth na ang pangako mga kaibigan sa mundo ng Jujutsu ay isang uri ng binding vow. So possible ang pangako ni Dabora na poprotektahan niya ang mga Romillions ay isang form of binding vow. Lalo na't ang pangako ni Dabora ay nangyari kapalit pa ang buhay ni Dora.
So sa tingin ko na kung sakaling mamamatay talaga itong si Cross dito at kahit hindi siya mamatay mga kaibigan ay may magbabayad talaga na yun at yan ay ang buhay ni Yakumaru. Baga na hindi rin hihintulutan ni Usami kasi wala rin silang choice, kailangan nilang i-defend ang kanilang fellow sorcerer. So with that being said, isang massacre talaga ang pwedeng mangyari sa next chapter kung mag-i-snap itong si Dabora rito at magde-decide na uubusin sila. Which is ang isa sa mga posible talagang mangyari. Kaya si Yuji na lang talaga ang masasabi kong ang kanilang taming pag-asa. Man, what a chapter! Kaya abangan nyo ang susunod na chapter mga kaibigan kasi mas titindi pa ang mangyayari dito. Nauubusin na ba kaya ng mga Simurians ang mga tao dahil sa ginawa ni Yakumaru? Kasi alam naman natin mga kaibigan na itong si Maru at Cross ang parang pumalit na rin kay Dora na mahal sila mga kaibigan ng mga Romelians. So matindi talaga ang galit ng mga Simurians kung mamamatay itong si Cross, lalo na si Maru mga kaibigan. Kasi alam naman natin na kahit masayahin si Maru, mas kalmado pa nga si Cross sa kanya at mas madali lang na masaway si Maru dahil sa kanyang emosyon. Kaya abangan nyo lang ang next chapter mga kaibigan kasi dito natatakosin ang video sa last panel na ito. At kung nagustuhan mo, huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.